Ang karinderya sa tapat ng construction site. Sa halagang 13 piso, busog ka na. Kahit na sakto lang ang lasa. 3 taon ko nang dinadala dito ang mga trabahador ko. Pero ngayon may nakita akong babala na nakasabit sa kwadra. Nakasulat doon na may bayad na ang dagdag kanin. 2 piso ang singil. Kaya tinanong ko yung may-ari, yung patakaran nyo bang ito, para lang ba sa mga hindi suki? Sumimangot yung may-ari, ano ka ba? Syempre para yan sa inyo, sa mga taga-construction site. Kung hindi pa ko gagawa ng paraan. Kayong mga trabahador na yan. Malulugi na itong karinderya ko sa inyo. Yung mga estudyante, kaunti lang ang kinakain. Ang puhunan sa kanila, wala pa sa sangkapat ng sa inyo. Kahit wag na kayong maging customer ko, ayos lang. Natulala ako sandali, mukhang hindi pa niya alam. Naasawa ko ang may-ari ng dance school dyan sa tapat. Engineer Zhao, nagbago na ng rules yung karinderya. Magdadagdag na daw ng 2 piso para sa extra rice. Noon, malapit sa eskwelahan ng anak kong babae. Ko unang nakita tong karinderya. Noong mga panahong yun, halos walang customer ang pwesto niya. Simula noong dinala ko siya dito sa tapat ng construction site, saka lang lumakas ang benta niya. Engineer Zhao, may karatula na silang nilagay doon Wala namang bulag sa inyo, di ba? Sa totoo lang, hindi naman talaga masarap ang luto nila. Pero ang maganda, may nakalagay silang garapon ng chili sauce sa bawat mesa. Teka, nasaan yung chili sauce? Masyadong malakas sa kanin yung chili sauce Kapag may ganyan, 2 extra bowl pa ng kanin ang nauubos ninyo. Kaya simula ngayon, hindi na kami maglalagay niyan. Hindi naman sa ganun, Zhao. Kasi itong klase ng sili na to, medyo espesyal. Bigla na lang naging mahirap hanapin. Manong Zhang, yung patakaran niyong yan, para lang sa mga hindi suki, tama. Ano ka ba, para talaga yan sa inyo dyan sa construction site, kung hindi pa ako gagawa ng paraan. Kayong mga trabahador na yan, malapit nyo nang pabagsakin itong karinderya ko, sa parehong halaga na 13 piso. Pero yung mga estudyante, kaunti lang kumain. Ang puhunan, wala pa sa sangkapat ng binabayad nyo. Mas mabuti pang wag ko na lang ituloy ang negosyo sa inyo. Kakatanggap lang ng kasamahan nilang si Xiao Liu ng isang pack meal. Binuksan niya ito, itinaas sa harap ni Lao Zhang. 13, halika nga, ipaliwanag mo sakin. Sa ganitong klaseng pagkain, paano naman namin malulugi ang negosyo mo? 13, tingnan mo, 3 piraso lang ng hongba. At puro taba pa lahat. Bulag ka ba? Hindi ba yan laman? Bakit naman kita bibigyan ng puro taba? Tiningnan kong mabuti. Itong hongba, hindi lang walang laman. Halos hindi pa nilagyan ng toyo. Ang buong piraso ng karne ay puting-puti. Pangungusap, tingnan pa lang, nakakawala na ng gana. Balot, wala man lang sili. Balot, ang laki-laki ng hiwa, tumutusok sa gilagid. Kung ayaw niyong kainin, lumayas kayo. Sino bang namimilit sa inyo na kumain? 13, hanggang mabusog. Nirereklamo niyo na matabang ang pagkain ko. 13, hanggang mabusog. 13, hanggang mabusog. Malalakas lang talaga ang panlasa niyo. 13, hanggang mabusog. Ang mga pampalasa pa lang, malaki ng gastos. 13, hanggang mabusog. Xiao Zhao, di ba't ikaw ang nakiusap sa akin na pumunta rito? Tapos ngayon, ikaw pa ang nanguudyok sa mga trabahador na hanapan ako ng butas. Anong ibig mong sabihin? Lao Zhang, hindi ko inuudyokan ang mga trabahador na hanapan ka ng mali. Sadyang bumaba na ng sobra ang kalidad ng pagkain mo. Noong una, ang usapan natin ay 13 pesos bawat kain. Isang ulam na karne, 3 gulay. Libre ang dagdag sabaw at dagdag kanin. Dati, nagbibigay ka ng chili sauce. Tapos tinanggal mo, wala kaming sinabi. Tapos yung malapot mong sabaw, naging parang tubig na lang. Pagkatapos, tinanggal nyo pa yung sabaw. Hanggang ngayon, pati yung libreng dagdag kanin, hindi nyo na maibigay. Problema ba namin yun? Binawasan nyo pa nga yung laman ng lunchbox. Buong umaga kaming nagbanat ng buto. Tapos ito lang ipapakain nyo. Paano kami mabubusog dito, kayong mga trabahador? Kahit gaano karaming pagkain ang ibigay sa inyo, hindi talaga mapupuno yung mga bungangan nyo. Sasabihin ko na, kayong mga trabahador, lahat kayo, ang hilig man lamang. Kung kumain kayo, parang mauubusan. Sinungaling ka. Hoy, hoy, hoy. Akala mo ba hindi kami mabubuhay nang wala yang pagkain mo? Kung di lang dahil sa kabaitan ni Engineer Zhao, na sinabing dito umaasa ang buong pamilya nyo para mabuhay. Anong nangyari? Ngayong lumalakas na ang negosyo nyo. Nagsisimula na kayong maging walang utang na loob. Kayong mag-asawa, mga buwaya kayo.
Noong una kong makita si Mang Zhang malapit sa eskwelahan ng anak ko. Kanin gasgasan ang suot niya. Kanin puno ng problema ang mukha niya. Kinausap ko siya sandali, nalaman kong paralisado at nakaretay sa kama ang pareho niyang magulang. Ang panganay niyang lalaki ay nasa high school, at ang pangalawang anak na babae, nasa junior high. Naawa ako sa hirap ng buhay niya, kaya bumili ako ng 20 lunchbox sa kanya, at ipinatikim ko sa mga trabahador. Huwag kayong manakit, bitiwan nyo. Huwag kayong manakit, kumalma kayo. Matagal nang nagtatrabaho ang mga manggagawang ito. Kapag hindi nakapagtimpi, baka may masaktan pa sila. At mas malaking gulo pa ang mangyayari. Humanap ako ng ilang trabahador na mas kalmado ang isip. At pinakiusapan kong bumalik muna yung mga nagwawala. Pagkatapos, mahinahon kong tinanong si Mang Zhang. Mang Zhang, namamalengke at nagluluto rin ako para sa pamilya ko. Kaya tansyado ko. Kahit pa sabihin nating malakas kumain ang mga trabahador namin. Pero sa bawat isang box, kumikita ka na ng 3 yuan. Mahigit 200 manggagawa mula sa construction site namin ang kumakain dito sa'yo. Ayaw mong kunin ang negosyo namin. Halos 20,000 ang mawawala sa'yo kada buwan. Ikaw, Xiao Jiao, hindi ko na ililihim sa'yo. Ang dahilan kung bakit binababaan ko ng binababaan ang standard ninyo, ay dahil ayoko nang kunin ang negosyo ninyo. Nakita mo, yung mga estudyante sa eskwelahang yan, mahigit 1,000 sila, para mapanatili nila ang kanilang pangangatawan. Sobrang konti lang ng kinakain nila araw-araw. Humihiling pa sila ng kaunting mantika, kaunting asin, at kaunting pampalasa. Sa parehong 13 yuan na packed lunch, ang gastos sa mga estudyanteng yun ay wala pa sa sangkapat ng gastos sa inyo. Kaya kahit hindi ko nakunin ang negosyo nyo, okay lang. Tutal, wala naman tayong pinirmahang kontrata. Yung dance school na yun, asawa ko ang nagpatayo. Magbubukas na ang kantin doon sa loob ng 1 linggo. Nang maisip ko to, napabuntong hininga ako. Sige, Mang Zhang. Dahil ayaw mo na sa negosyong to, hahanap na lang kami ng ibang kakainan simula ngayon. Hoy, huwag kang makinig sa kalokohan ng batang yan. Sa ilang kilometro sa paligid, tayo lang ang nag-iisang nagbebenta ng packed lunch. Yung mga restaurant dyan, isang mangkok ng simpleng noodles, 18 yuan na. Sa tingin mo, kaya nilang bayaran yun. Kapag nagsawa na silang magbawon, at bumalik dito para magmakaawa sa akin. Hindi na 13 yuan ang presyo ng packed lunch na to. Sa pinakamababa, 18 na. Ano pang hinihintay? Huwag kang umalis. Dahil sa ginawa mong eksena kanina, nagsialisan tuloy ang mga manggagawa. Ang dami ko pa namang inihandang packed lunch para sa inyo. Kailangan mong bilhin lahat to. At bakit naman namin bibilhin yan? Hindi na kami kakain, dahil nakahanda na ang pagkain ko. Yung mga sangkap lahat yan binayaran. Mang Zhang, parang hindi ka na yata makatwiran. Ikaw na rin ang nagsabi kanina, na wala naman tayong kontrata. Tsaka, ikaw mismo ang nagsabing ayaw mo na sa negosyo namin. Ano ba to, pilitan na naman. Sinabi ko nang hindi na kami o-order sa inyo. Pero bukas pa yun magsisimula. Nakahanda na lahat ng pagkain ko para ngayon. Hindi man lang kayo nagsabi ng maaga. Ang dami-daming matitirang packed lunch. Anong gagawin ko dito? Wala akong nagawa kundi tumango. Sige na nga, ilan pa ba ang natitira? Engineer Jiao, huwag mong konsintihin yung masamang ugali niya. Malinaw na nanloloko na siya ng tao. Tama si Xiao Liu. Sa loob ng 3 taon, limpak-limpak ang kinita ni Old Zhang. Hindi na siya yung dating, na namumroblema para lang sa ilang piso. Na si Old Zhang na halos hindi makapagsalita at sunod sa nirin sa lahat. Ngayon, nakalipat na siya sa bagong bahay. At bumili pa ng kotse. Tumaba silang mag-asawa ng mahigit 5 kilo. Pati boses nila, ang lakas-lakas na. Sayo na ang butel. At bakit naman hindi? Sa loob ng 3 taon, yung kinain nilang chili sauce, higit pa sa 6 na piso ang halaga. Kaya hinding-hindi natin siya pagbibigyan. Ang mga taong tulad nila, kailangang turuan ng leksyon. Para hindi sila masanay na laging manlamang ng iba. Kawang gawa itong ginagawa natin. Nakikita ko sa mukha niya kung paano niya binabaluktot ang katotohanan. Tinamad na akong makipagtalo pa sa kanya. Binitbit na namin ng mga katrabaho ko ang packed lunch at bumalik na. Noong mga oras na iyon, may lumabas mula sa dance school sa tapat. Mahigit 10 estudyante ang lumapit para kumuha ng packed lunch. Sila ang kinatawan ng klase nila, para kunin ang mga order nila. Bawat isa sa kanila ay may bitbit na halos 10 box.
Sinalubong sila ni Old Zhang nang may ngiti sa labi. Hindi nagtagal, nakabenta na siya ng mahigit 400 serving. Oh, nandyan na pala kayo, mga ineng. Nang makitang paubos na ang mga packed lunch sa kanyang pwesto, kinuha ni Old Zhang ang kanyang cellphone at nagvideo sa paligid. 13, in-upload niya sa isang sikat na app para ipagyabang. 13, packed lunch ni Old Zhang. Siksik sa laman, sulit sa presyo. Sa 13 piso, busog ka na. Ako si Andy, Bao Xiaobo, ang aking Andegia. Sold out na ang lunchbox para sa araw na ito. Wo Andaiju, huwag na po kayong tumuloy para hindi masayang ang punta. Wo Andegia, ice can ang pagkain, espesyal ang pagkakagawa. Hinding-hindi ka uuwing bigo. Ayos na, siguradong mas malakas ang benta bukas. Bilisan mo, tawagin mo na sila para kumain. Itong isang serving na to, 13 pesos na. Kakatapos lang ni Old Zhang magbenta. Isang serving para sa inyo, 13 piso lang, ha? Si Old Zhang, talagang namimili ng pagtrato sa tao. Kapag nakita niya yung mga estudyante, kung makangiti, napakalapad, kasi pinapayaman siya ng mga yun. Hindi mo ba nakita kung anong laman ng lunchbox ng mga estudyante? Kung tutuusin, isang sandok lang yata ng kanin ang laman. Ilang pirasong bok choy, ilang hibla ng patatas. Wala man lang kahit isang pirasong braised pork. Ang nilagay lang, ilang pirasong tofu puff. Ganyan siya magbenta, pero binibili pa rin ng mga estudyanteng yun. Binibili nila, huwag mong kalimutan. Mga dance students silang lahat. Kailangan nilang panatilihin ang kanilang pangangatawan. Hindi ba't sakto lang sa kanila ang ganyang pagkain? Mga nagpapaloko lang yung mga batang yun. Sabi ng isa, sabi naman ng isa. Puno ng hinanakit. Habang nakikinig ako sa mga reklamo nila, nag-send ako ng message sa group chat. Sinabihan ko ang lahat na magbaon na simula bukas. Habang nag-uusap kami, biglang pumasok si Dashanzi galing sa labas. Binuksan ni Dashanzi ang kanyang multi-layered na baunan. Sa loob, isang layer na puno ng kanin, na may patong na pritong pusit, at dry pot na cauliflower. Si Xiao Liu, para ng tuta sa sobrang takem. Naawa sa kanya si Dashanzi. Kaya binigyan siya ng ilang subo ng ulam. Ang sarap ng kain ni Xiao Liu, nagmantika ang buong bibig niya. Tapos sinagaw pa ang kalahati ng lalagyan ng egg drop soup. Kuya Shanzi, model. Ang sarap talagang magluto ng hipag ko. Wala namang pinag-aralan yung hipag mo. Marunong lang magluto. Ngayong taon, nag-college na ang anak naming lalaki. Kaya pumasok siyang part-time na katulong. Gustong-gusto ng mga amo niya ang luto niya. Sabihan mo kaya ang asawa mo na magluto ng packed lunch para sa construction site. Ano sa tingin mo? Para alamin kung papayag siyang magluto ng baon para sa construction site. Hello, Mrs. Hello, mahal, bakit? Mrs., gusto ng mga taga-construction site na ikaw ang magluto ng packed lunch nila. Sa tingin mo, okay lang ba? Oo naman, walang problema. Agad na pumayag ang asawa ko. Sabi niya, walang problema. Pagsapit ng gabi, umuwi ako sa bahay. Nakahanda na ang nilutong hapunan ng asawa ko. Kaya naman, sinunggaban ko agad at lumamon ako. Nagtatakang nagtanong ang asawa ko, anong nangyari sa'yo? Ikinwento ko